Hello po mga kapatid. Magandang umaga po sa lahat. At nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya ng dati, mananalangin po muna tayong lahat. Samahan niyo po ako. Magsiyoko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nandito na naman po kami, Lord. Mag-aaral na naman, Lord, kami ng iyong mga salita. Makakarinig na naman kami ng iyong mga makapangyarihan salita, O Diyos. Lord, samahan mo po kami, buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Samahan mo po ako, gabayan at turuan, O Lord, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Father God, salamat po dahil ikaw po ang may kaloob nito, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. So kahapon sinare ko sa inyo, binasa ko sa inyo ang chapter 34, mga kapatid. At ngayon, chapter 35 na po tayo ngayon. Kahapon, sinare ko sa inyo yung tungkol dun sa ginawa sa kapatid nila, sa anak ni Jacob na si Dina, At yun nga, nagkasundo, napakakasalan. Pero galit itong mga kapatid sa ginawa. Dahil ni Shechem, nagalit po itong mga kapatid. Kaya ang ginawa, pinagpapatay nila yung mga kalalakihan doon at kinuha pa yung mga ari-arian nitong mga taong to. At binigyan nga nila ng malaking suliranin ang kanilang ama na si Jacob. Dito po sa chapter 35, mga kapatid, may pamagat po itong binasbasa ng Diyos si Jacob sa Bethel. Pangalawa, namatay si Raquel. At pangatlo, ang mga anak ni Jacob. Mag-umpisa na po tayo. Sabi dito, verse 1, sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng altar ang Diyos na nagpakita sa iyo nung tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Kaya sinabi ni Jacob sa kanyang sambayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyo lahat ang Diyos-Diyosan taglay ninyo. Maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis kayo. Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar para pinagtatayo siya ng ating Diyos ng altar. Kaya sinabi niya sa kanyang mga anak, mga kasamahan, mag-aalis sila roon, maglinis. Itapon ang mga Diyos-Diyosan, maglinis ng katawan at aalis sila. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Pagtatayo niya, sinabi niya na magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Yan ang ating Diyos. Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang suot nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito ibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shechem. Ang mga tao sa mga karatig bayan ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki, kaya't wala nga sumabol sa kanila nang sila'y umalis. Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Kanaan, gumawa siya ng altar at tinawag niyang El Bethel ang lugar na iyon, sapagkat doon nagpakita sa kanya ang Diyos nang siya ay tumakas mula sa kanyang kapatid. Sabi dito sa verse 8, namatay si Deborah, ang nag-alaga kay Rebecca at
inilibing sa tabi ng malaking puno sa gawing timog ng Bethel. At ang dakong iyo'y tinawag na roble ng pagluha. Mga kapatid. Verse 9, pagbalik ni Jacob mula sa Mesopotamia, muli nga nagpakita sa kanya ang Diyos at siya'y binasbasan. Jacob ang pangalan mo, ngunit mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo. Jacob ang pangalan mo, ngunit simula ngayon, sabi ng ating Diyos, Israel na ang itatawag sa iyo. Sinabi pa sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak. Darami ang iyong mga lahi at sa kanila'y may mga magiging hari magmumula sa lahi mo ang maraming bansa. Ang mga lupaing aking ipinangako kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak, yung pangako ng ating Diyos simula pa kay Abraham. Ipagkakaloob na niya kay Jacob at iniwan siya ng Diyos. Naglagay si Jacob ng batong palatandaan sa lugar na pinagtagpuan nila. Binuhusan niya ito ng langis at ng alak bilang tanda na ito'y ukol sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon. Verse 16, mga kapatid, may pamagat po itong namatay si Rachel. Umalis sila sa Bethel nang sila malapit na sa Ephrata. Naramdaman ni Rachel na manganganak na siya at napakatindi ng kanyang hirap. Sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot, lalaki na naman ang isisilang mo. Nasa bingit na siya ng kamatayan at bago siya nalagutan ng hininga, ang sanggol ay tinawag niyang Benoni. Ngunit Benjamin naman ang ipinangalan ni Jacob. No? Bago siya malagutan ng hininga. Nagkaanak pa siya, mga kapatid. Yun nga, tinawag niya Benoni, ngunit Benjamin naman ang ipinangalan ni Jacob. Namatay si Rachel at inilibing sa tabi ng daan patungo sa Ephrata na ngayon ay Bethlehem. Ang puntod ay inilagay ni Jacob ng batong pananda at hanggang ngayon makikita pa rin ang panandang iyon sa puntod ni Rachel. Nagpatuloy ng paglalakbay si Israel at nagkampo sa kabilang panig ng Tore ng Eder. Nagpatuloy na, mga kapatid. Naglakbay pa rin sila. At ang panghuli, mga kapatid, dito sa verse 22, ang mga anak ni Jacob. Nandito po at babanggitin ko ang mga pangalan. Samantalang si Israel ay nasa lupaing iyon, sumiping si Ruben kay Bilha na isa sa mga asawang lingkod ng kanyang ama. Nalaman ito ni Israel, sabi dito, 12 anak na lalaki ni Jacob kay Leah. Ang naging anak niya ay sina Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isakar at Sebulun. Kay Rachel, si Jose at si Benjamin. Verse 25, kay Bilha na alipin ni Rachel, si Dan at si Neftali. Kay Silpa naman na alipin ni Leah, ang naging anak niya ay sina Gad at Asher. Sa Mesopotamia, ipinanganak ang lahat ng ito. Sa Mesopotamia, ipinanganak ang lahat ng yun. Yung lahat ng nabanggit na pangalan na anak ni Jacob na ngayon ay pinangalan ng Israel. At dito po, sa verse 27, may pamagat po itong namatay si Isaac. Dumalo si Jacob sa kanyang ama, sa amang si Isaac na sa Mamre, na tinawag ding lungsod ng Abra o Hebron. Dito rin tumira si Abraham. Si Isaac ay 180 taon nang mamatay at mamahinga sa piling ng kanyang mga ninuno. Siya ay inilibing ni Esau at Jacob. Namatay na ang kanilang ama na si Isaac. Na mga kapatid, dito nakita nyo sinabi niya na aalis sila
At binanggit niya na hindi siya talaga iniwan ng Diyos, lalo-lalo na sa oras ng kagipitan. Sa kagipitan, ang Diyos lamang ang ating dapat tatawagin, hahanapin. Wala na tayo ibang lalapitan mga kapatid, kundi ang Diyos lamang natin na buhay, na makapangyarihan sa lahat. Dahil kung buong puso kang lalapit sa ating Diyos, alam ko na hindi niya tayo pababayaan. Anumang klaseng suliranin ang pagdaanan natin, anumang klaseng pagsubok yan, hindi tayo iiwanan ng ating Diyos. Dahil buong puso tayong nagtitiwala, umaasa, sumasampalataya sa Kanya. Nakikita niya ang ating mga puso. Hindi tayo yung pag may kailangan lamang lalapit. Alam ko, may problema man, so suliranin, may pinagdaraanan, sa Diyos tayo lumalapit. At kahit tayo masaya, nabibiyayaan, sa Diyos pa rin tayo lumalapit para magpasalamat. Walang ibang nagbibigay sa atin ng lahat, kundi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano man ang meron ka ngayon, malakas na malakas man ang iyong katawan, galing yan sa ating Diyos. Matalino ka, marami kang naiisip, halimbawa ng mga negosyo, galing yan sa ating Diyos. Malakas ka pa rin hanggang ngayon, dahil yan sa ating Diyos. Ligtas ka palagi, dahil yan sa ating Diyos. May kinakain ka, masarap, galing yan sa ating Diyos. Kahit simpleng pagkain lang, biyaya pa rin yan na galing sa ating Diyos. Nakakabili ka ng anong gusto mo, nakakapunta ka, nakakakain ka, galing yan sa ating Diyos. Tandaan niyo po yan. Lahat, lakas, katalinuhan, kasipagan, galing yan sa ating Diyos. At yung paggawa natin ng kabutihan, kaloob din yan ng ating Diyos. Dahil gusto nating maging malinis ang ating puso, maging malinis tayo sa ating Diyos at sa ating kapwa. Diyos din ang may kaloob niyan. Pinagbibigyan tayo ng Diyos ng isang pagkakataon para tayo makapamuhay ng mas maayos, mas masaya, malinis, na ayon sa kalooban ng ating Diyos. Kaya lagi natin siyang pasalamatan, purihin, sambahin. Ang ating Diyos ay iisa lamang mga kapatid. Nakita nyo dito sa ating binasa na talagang ang buong tiwala niya sa ating Diyos. Ano man ang nangyayari, di ba? Ano man suliranin, Diyos talaga ang gumagabay sa Kanya, sumasama sa Kanya, nagpoprotekta. Diyos lamang ang lahat ng gumagawang iyon. Ganon din sa ating mga buhay mga kapatid. Wala nang iba, kundi ang ating Diyos lang ang makakatulong sa atin. Ano mang klaseng suliranin yan. Medyo kinakapos man tayo, nanghihina, Diyos lamang ang makakapagbigay ng lahat niyan. Aayusin niya ang ating buhay. Hindi lang ang ating buhay, buhay din ang ating mga mahal sa buhay, mga kapatid sa pananampalataya. Ganon din ang ating mga bishop, pastors, and leaders na naglilingkod sa ating Diyos. Diyos lamang ang makakapagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Simula din sa ating mga presidente, magtatagumpay din sila dahil lamang sa ating Diyos. Amen. At salamat sa ating Diyos. Talagang pinakita na naman dito na si Jacob na naging pangalan na Israel na ay nagpatuloy sa pagtitiwala sa ating Diyos. Kaya siya naman ay laging ginagabayan. Hindi siya pinapabayaan saan man siya pumunta. Ganon din tayo mga kapatid, saan man tayo pupunta, ano man ang ating gagawin, ano man ang ating balak, pangarap, o kagustuhan, sa Diyos tayo lalapit at hindi niya tayo pababayaan. Napakabuti ng ating Diyos at sobrang mahal tayo ng ating Diyos. Salamat sa ating Diyos at salamat din po sa inyong lahat. Natapos na din ang chapter 35 at sa susunod ang chapter 36 na po ang aking isi-share sa inyo. Sa mga kapatid, alam ko marami na naman tayo natutunan ngayong araw na to. Ang pinapaalala ng ating Diyos, yun nga na sinabi ko kanina na tayo ay magtiwala sa Kanya. Siya lamang ang sasama sa atin saan man tayo pupunta at magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Mananalangin ulit tayo mga kapatid. Lalapit ulit tayo sa ating Diyos. Samahan niyo po ako. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na binigay mo na naman sa amin upang makapagbasa
ng iyong mga salita, O God, sa iyong mga makapangyarihang salita, O Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, Lord. Pinaalala mo na naman ngayong umagang ito, ngayong araw na to, na sa iyo lamang kami magtiwala at kaming iyong pagtatagumpayin ng maayos, O Diyos. Sasamahan, hindi iiwanan, O God, dahil yan po ang pangako mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng lahat ng aming mga pangarap, mga isipin, mga gagawin pa kami magtatagumpay. Dahil, Lord, ito'y binibigay na namin sa inyo at sa iyo kami, Lord, nagtitiwala. Dahil ikaw lamang ang aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw lamang ang makakapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, O Diyos. Kaya kami po ay nagpapasalamat. Lord, kami ay umaasa sa iyo, nagtitiwala at sumasampalataya ng buong puso at kaluluwa, O Diyos. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, nawa, hindi lang kami, hindi lang ang mga kapatid ko na nakikinig ngayon na nandyan, Lord. Hindi lang ang mga pastors and bishops, leader na naglilingkod sa iyo, kundi lahat ng tao, Lord, magtiwala sa iyo. Umasa sa iyo. Ibigay ang lahat, O God, sa iyo. Simula sa aming presidente, sa kasamahan nila sa pamahalaan, mga mahal nila sa buhay. Pababa, Lord, sa mga scientist din, doktor, pulis, nurse, sundalo, frontliner, Father God. Pababa sa amin. Sa iyo lamang kami dapat magtiwala, O God. Dahil ikaw lamang ang Diyos, Father God. Ikaw lamang ang makakapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan. Ikaw lamang ang makakapagbigay ng katagumpayan sa aming mga buhay, O Diyos. Ikaw lamang ang makakapagprotekta sa amin. Dahil ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lamang ang dapat namin lapitan. At sa iyo namin dapat ibigay ang lahat, Lord God. Lahat, God, ng aming suliranin, pangangailangan, isipin sa iyo lamang, Lord. At ikaw ay ang mag-aayos niyan, O Diyos. Iaayos mo hindi lang ang aming buhay, kundi ang buong daigdig. Ang nararanasan namin ngayon, Father God, ay muli mo nang aayusin. Aalisin ang virus na yan in Jesus' name, Father God. Wala nang mamamatay, wala nang magkakasakit in Jesus' name. Magiging maayos na ang aming pamumuhay. In Jesus' name, Father God, magiging maayos, masaya, masagana, at tagumpay na pamumuhay na kasama ka, O Diyos. Salamat, Lord, sa pagkakataong yan. Binibigay mo sa lahat ng tao, O Diyos. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Sa iyong pagmamahal na hindi nagbabago sa amin, O Diyos, kami nagpapasalamat. Salamat sa protection. Salamat sa paglayo mo sa amin sa mga anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, at gawa ng kaaway, O God. Salamat sa kaligtasang iyan. Salamat sa lahat ng biyaya. Blessings after blessings, O Lord, ang ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, O God. Lalong-lalo na sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kapatid sa pananampalataya, at sa lahat ng taong totoong nagtitiwala, umaasa, at sumasampalataya sa iyo. Kami tagumpay na, O Lord. Tagumpay namin, sunod-sunod, O God. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, muli, Lord, kinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming tagapagligtas. Lahat tayo, mga kapatid, ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. At salamat sa ating Diyos. Nadinig niya na ang ating panalangin. Narinig na naman niya. At alam ko ipagkakaloob niya na yon sa mga oras na to. In Jesus' name, magiging maayos na ang lahat. Tagumpay, masaya at masagana na ang ating pamumuhay. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa inyo, mga kapatid. Salamat at mabuhay tayo palagi sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Yung buong pag-asa natin, ibigay natin sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan dahil yan ang pangako niya sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Amen. At salamat muli sa ating Diyos. Salamat muli sa inyo, mga kapatid, sa pagsama niyo sa akin, sa suporta niyo, sa aking mga sharing sa salita ng ating Diyos. Salamat po. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat. Salamat po.